Ang malakas na ulan sa hapon ay banayad na bumubuhos, nagiiwan ng nakaka-relax na amoy ng alimuom, habang pumapasok ang kotse ni Claire sa garahe ng kanilang modernong townhouse sa isang eksklusibong subdivision sa Metro Manila. Talagang nakakapagod ang araw na iyon. Ang sunod-sunod na monthly evaluation meetings sa opisina ay tila magpapasabog sa kanyang ulo. Ang tanging laman ng kanyang isip sa mga sandaling iyon ay isang mainit na shower, hubarin ang kanyang damit pantrabaho para palitan ng malambot na pantulog na cotton at higupin ang mainit na salabat na inihanda ni Ate Flor sa sala. Hindi lang isang simpleng kasambahay si Ate Flor para kina Claire at sa kanyang asawang si Mark. Ang maliit at nasa katanghaliang gulang na babaeng ito ay nagtatrabaho na sa kanila simula pa noong unang araw nilang lumipat sa bahay na iyon. 3 taon na ang nakalipas. Kilala si Ate Flor sa pagiging masipag, malinis sa trabaho, at higit sa lahat, matapat. Ang kanyang mga lutuin ay laging nagpapaalala kay Claire sa mga luto ng sarili niyang ina sa probinsya. Magandang hapon po, Ate Flor. Bati ni Claire habang inilalapag ang kanyang bag sa ibabaw ng console table sa may pasilyo. Walang masayang tugon na karaniwang sumasalubong sa kanya. Kumunot ang noo ni Claire. Naglakad patungo sa kusina at nadatnan si Ate Flor na nakatalikod sa kanya. Tulalang nakatingin sa bintanang nakaharap sa maliit nilang hardin. Sa ibabaw ng kitchen island ay nakahanda na ang isang tasa ng mainit na salabat, ang paborito ni Claire. Gayunpaman, tila nalunod ang amoy nito sa malungkot na avrang nagmumula sa tayo ni Ate Flor. Ate Flor, masama po ba ang pakiramdam niyo? Mahinang tanong ni Claire habang hinahawakan ito sa balikat. Nagulat si Ate Flor, humarap, at malinaw na nakita ni Claire na namumula at maga ang mga mata nito. Bakas na bakas ang guhit ng matinding pagod sa kanyang tumatandang mukha. Ang kanyang kanang kamay ay walang tigil sa pagmasahe sa ibabang bahagi ng kanyang likod habang paminsan-minsan ay napapangiwi sa sakit. Ay, Ma'am Claire, nandyan na pala kayo. Pasensya na po, ma'am, hindi ko kayo narinig, paos na sabi ni Ate Flor. Yumuko siya para iwasan ang tingin ni Claire. Nanginginig na dumukot ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang apron, naglabas ng isang puti at medyo lukot na sobre at iniabot ito. Ano po ito, Ate Flor? Kumunot ang noo ni Claire. Bigla siyang nakutuban ng masama. Patawarin po ninyo ako, ma'am. Magre-resign na po ako. Hihingi po sana ako ng pahintulot na umalis sa trabaho sa katapusan ng buwan. Nabasag ang boses ni Ate Flor, pinipigilan ang paghikbi. Natahimik si Claire, lubos na nagulat. Tila bumigat ang sobre sa kanyang kamay. Aalis? Bakit po, Ate Flor? Hindi po ba sapat ang sweldong ibinibigay namin ni Sir Mark? May nagawa po ba kami na nakasakit sa inyo? Pwede naman po nating pag-usapan ng maayos. Mabilis na umiling si Ate Flor. Hindi po, ma'am. Kayo po ni Sir Mark ang pinakamabait na amo na nakilala ko. Laging on-time ang sweldo. Madalas pa nga po ninyong dinadagdagan. Pero hindi na po talaga kaya ng katawan ko, ma'am. Muling napangiwi si Ate Flor habang hawak ang kanyang likod. Pakiramdam ko po, parang mababali ang balakang ko gabi-gabi. Sobrang pinapasma at ginangalay din po ang mga kamay ko hanggang sa hindi ko na kayang humawak ng kutsara. Natatakot po ako na baka kapag ipinilit ko pa, maging pabigat lang ako sa inyo ni Sir Mark dahil palagi akong may sakit. Tinitigang mabuti ni Claire ang kanyang kasambahay. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang linggo, napansin niyang tila mas namumutla si Ate Flor at medyo kuba na akong maglakad. Gayunpaman, hindi opsyon para kay Claire na basta na lang paalisin si Ate Flor nang walang malinaw na dahilan, may hindi tama. Maupo po kayo, Ate Flor. Humila si Claire ng silya mula sa dining area at inalalayan itong umupo. Kung pagod lang po yan, pwede kayong magbakasyon ng 1 linggo. Ako na po ang magbabayad ng check-up niyo sa doktor o kaya sa physical therapy. Pag-isipan po ninyo, malaki po ang kailangan ko sa inyo. Yumuko na lamang si Ate Flor at tahimik na umiyak. Hindi siya pumayag, pero hindi rin siya tumanggi. Dinala ni Claire ang kanyang salabat sa kwarto habang naguguluhan ang isip. May isang puzzle na kailangan niyang buuin. Nang gabing iyon, matagal matapos makatulog ng mahimbing si Mark sa kanyang tabi, gising pa rin si Claire. Nakatingin lang siya sa kisame ng kwarto. Gumagana ang kanyang isip. Sinusuri ang mga sinabi ni Ate Flor kaninang hapon. Bilang isang logistics manager sa kanyang kumpanya, ang utak ni Claire ay palaging gumagana gamit ang datos at lohika. At sa kaso ni Ate Flor, hindi talaga tumutugma ang lohika.
Nagsimulang kwentahin ni Claire ang bigat ng trabaho sa kanilang bahay. Isa lamang itong modernong townhouse. Walang malaking bakuran na kailangang walisin o swimming pool na kailangang linisin. Dalawang matanda lang ang nakatira na nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. At ang labahin iyon ang pinaka nakapagtataka. Hindi naman sila ni Mark ang uri ng tao na nagpapalit ng damit 3 beses sa isang araw. Praktikal ang kanilang mga damit pantrabaho. Karamihan pa nga ay hindi madaling magusot. Bukod doon, bumili si Claire ng malaking front-load washing machine na may automatic dryer. Kailangan lang ilagay ni Ate Flor ang mga damit, pindutin ang isang button, isampay ng kaunti para sumingaw ang init, at plansahin. Gaano karaming damit ba ang nagagamit ng dalawang matanda sa loob ng 1 linggo? Ang pagplantsa sa mga damit nila ni Mark ay aabutin lamang ng 1 oras kada araw sa pinakamatagal na. Ang paglilinis ng bahay, pagwawalis, pagmomop, at pagluluto ng 2 beses sa isang araw lahat ay sa maliliit na porsyon. Lahat ng gamit panlinis nila sa bahay ay moderno. Mayroon silang magaan na cordless vacuum, automatic mop, at pati na rin dishwasher. Sa teorya, ang trabaho ni Ate Flor ay dapat tapos na bago mag-alas 3 ng hapon, na nagbibigay sa kanya ng napakaraming oras para magpahinga at manood ng kanyang mga paboritong teleserye sa sala. Kaya saan ang gagaling ang mga daing na iyon? Ang likod na parang mababali at matinding pasma sa mga kamay. Ang mga ganyang pisikal na sakit ay karaniwang nararanasan ng mga labandera o mga kasambahay na nag-aasikaso ng mga mansyon na may 12-dosenang miyembro ng pamilya. Mayroon kayang sakit si Ate Flor? Inalala ni Claire ang resulta ng medical check-up nito. 6 na buwan na ang nakalipas na siya mismo ang nag-asikaso. Kolesterol, asukal sa dugo, uric acid lahat ay normal para sa isang 50 anyos na babae. Matitibay din ang kanyang mga buto. Mayroon akong hindi nakikita, mahinang bulong ni Claire. Bumangon siya sa kama, kinuha ang cellphone mula sa bedside table, at binuksan ang notes app. Nagsimula siyang mag-type ng listahan ng mga babantayan kinabukasan. Nagsimulang bumuo ng hypothesis ang kanyang mapanuring utak. May nangyayari sa bahay na umaubos sa lakas ni Ate Flor sa mga oras na wala sila ni Mark. At determinado si Claire na alamin kung ano iyon. Kinabukasan, humingi si Claire ng half-day leave sa trabaho. Sinabing may emergency sa pamilya. Hindi siya dumiretso sa bahay, kundi sinadyang tumambay muna sa isang coffee shop malapit sa subdivision nila hanggang sa pumatak ang 1:00 ng hapon. Gusto niyang makita ang kalagayan ng bahay sa ganoong oras, kapag akala ni Ate Flor ay nasa opisina pa ang mga amo niya. Maingat at halos walang ingay na binuksan ni Claire ang main door. Tahimik ang buong bahay. May narinig siyang mahinang hilik mula sa kwarto ni Ate Flor, malapit sa may dirty kitchen sa likod. Ibig sabihin, nagsisiesta ito. Sa halip na gisingin ang kasambahay, sinimulan ni Claire ang kanyang tahimik na investigasyon. Nagtungo siya sa laundry area sa likod ng bahay, kung nasaan ang washing machine at plansahan. Agad siyang sinalubong ng unang anomalya. Ang 2 liter na bote ng liquid detergent na kabibili lang niya noong linggo ay nasa 1,004 na lang ang laman. Ganoon din ang bote ng fabric conditioner. Napakurap si Claire. Teka, Huwebes pa lang ngayon. Imposibleng maubos agad ang sabon nila ni Mark sa loob lang ng 4 na araw, maliban na lang kung nilabhan ni Ate Flor ang lahat ng carpet sa bahay. Lumapit si Claire sa plansahan. Mainit pa ang ibabaw nito, tanda na matagal itong ginamit. Sa sahig, walang laman ang laundry basket na karaniwang ginagamit para sa mga damit nila ni Mark. Gayunpaman, nakasinghot ng kakaibang amoy ang ilong ni Claire, isang matapang na amoy ng bulaklak na pabango, ibang-iba sa banayad na amoy ng lavender na nakasanayan niyang gamitin para sa kanilang mga damit. Naglakbay ang tingin ni Claire sa paligid ng sahig ng plantsahan. Sa isang sulok, naipit sa pagitan ng paa ng mesa at ng pader, ay isang piraso ng maroon na tela. Yumuko si Claire at pinulot ito. Isa itong silk scarf. Ang gilid nito ay may bordang gintong sinulid na hugis letrang L. Tila nanlamig ang dugo ni Claire. Kilalang kilala niya ang scarf na ito. Isa itong mamahaling designer scarf ng kanyang hipag, na si Lani, isang babaeng mahilig sa makapal na makeup, nagpapasikat ng malalaking alahas, at kilala bilang pinakatamad na babae sa kanilang probinsya na lumuwas sa Maynila. Nakatira pa rin si Lani kasama ang kanyang ina, ang biyanan ni Claire na si Mommy Susan, sa isang bahay na humigit kumulang 20 minuto lang ang layo mula rito. Hinigpitan ni Claire ang hawak sa scarf.
Nagsimulang pagdugtong-dugtungin ng kanyang utak ang mga pangyayari. Bakit napunta ang personal na gamit ni Lani sa laundry area ng kanilang bahay? Imposibleng bumisita si Lani nang walang pasabi. Ang relasyon ni Claire sa pamilya ni Mark ay masasabing hindi masyadong maganda. Madalas magparinig si Mommy Susan na si Claire raw ay isang modernong misis na hindi marunong mag-asikaso ng asawa dahil mas gusto nitong magtrabaho kaysa maging may bahay. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Claire. Isa itong email notification mula sa Meralco, ang buwanang bill ng kuryente. Nanlaki ang mga mata ni Claire nang makita ang halaga. Halos dumoble ang bayarin kumpara noong nakaraang buwan. Ang konsumo sa kuryente ay biglang tumaas tuwing tanghali. Ang 1,000 watt na plansa at ang washing machine ang pinakamalakas kumain ng kuryente sa bahay. Nagsimula nang maging malinaw ang lahat. Ang labis na paggamit ng fabric conditioner, ang napakataas na bill sa kuryente, ang scarf ni Lani, at ang hindi normal na sakit ng likod ni Ate Flor. May mga hindi imbitadong bisita na regular na pumupunta. Nang hapong iyon, habang nililigpit ni Ate Flor ang hapagkainan, hinawakan ni Claire ang kamay nito. Ate Flor, maupo po muna kayo. May itatanong lang ako. Ang boses ni Claire ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Tiningnan siya ni Ate Flor na may pagpanik sa mga mata. Pinunasan nito ang nanginginig na mga kamay sa kanyang apron bago umupo sa silya sa harap niya. Ano po yun, ma'am? Matabang po ba? Yung ulam? Tanong nito. Sinusubukang ibahin ang usapan. Hindi ngumiti si Claire. Idinukot niya ang kamay sa bulsa ng pantalon. Inilabas ang maroon silk scarf na may burdang L. At dahan-dahang inilapag iyon sa ibabaw ng glass table. Nanlaki ang mga mata ni Ate Flor nang makita ang tela. Ang namumutla na niyang mukha ay lalong nawalan ng kulay, na para bang biglang tumigil ang pagdaloy ng kanyang dugo. Pwede po ba ninyong ipaliwanag kung bakit ang gamit ni Ma'am Lani ay nasa laundry area natin? Mahinang tanong ni Claire. Pero ang kanyang tono ay humihingi ng sagot. At pakipaliwanag din po kung bakit naubos ang detergent at fabric conditioner sa loob ng 4 na araw at bakit dumoble ang bill natin sa Meralco. Tuluyang yumuko si Ate Flor. Nag-iklop ang kanyang mga daliri. Namumuti dahil sa higpit ng pagkakahawak. Ano po? Baka po nalaglag yan ni Ma'am Lani nung dumaan po siya rito. Ma'am, kailan dumaan? Wala kayong nabanggit sa akin na pumunta rito si Lani o ang biyanan ko. Saka kung bumisita lang siya. Bakit napunta yan sa may plantsahan? Iginiit ni Claire. Ate Flor, matagal na po tayong magkasama. Kilala ko po kayong matapat na tao. Parang awa nyo na po. Huwag kayong magsinungaling sa akin. Ang sakit ng likod nyo. Ang pasma sa kamay nyo may kinalaman ito sa pamilya ng asawa ko, di ba? Isang mahinang paghikbi ang nagsimulang marinig mula sa mga labi ni Ate Flor. Ngunit sa halip na sumagot, tumayo ang babae at lumuhod sa sahig sa paanan ni Claire. Hala, Ate Flor! Wag po kayong ganyan! Tumayo po kayo. Gulat na gulat, nagmamadaling hinawakan ni Claire ang mga balikat ni Ate Flor para pabalikin sa pagkakaupo. Patawarin niyo po ako, ma'am. Hindi po ako naglakas loob na magsabi. Binantaan po nila ako. Panaghoy ni Ate Flor. Bakas ang matinding takot habang patuloy sa pag-agos ang mga luha. Sabi po nila, manahimik daw po ako. Kapag nagsalita raw po ako sa inyo o kay Sir Mark, ipapatanggal nila ako, pagbibintangang magnanakaw, at sisiguraduhin daw nilang hindi na ako makakahanap ng trabaho kahit saan. Kailangan ko po ang trabahong to para may maipadala sa anak ko sa probinsya, ma'am. Kaya mas pinili ko na lang pong mag-resign dahil kunwari, may sakit ako. Tila piniga ang dibdib ni Claire nang marinig ang pag-amin na iyon. Isang tahimik na galit ang nagsimulang kumulo sa kanyang loob, ngunit pinigilan niya ito upang hindi lalong takutin si Ate Flor. Sino po ang nagbanta sa inyo? Si Mommy Susan? Si Lani? Lumunok si Ate Flor. Nanginginig ang mga labi. Hindi siya tumango, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay sapat ng sagot. Ano po ang ginagawa nila rito? Malumanay na tanong ni Claire, habang tinatapik-tapik ang likod ng kamay ng kasambahay para pakalmahin ito. Ligtas po kayo sa akin. Hindi ko kayo tatanggalin. Bagkus, poprotektahan ko pa kayo. Parang awa niyo na po. Sabihin niyo sa akin. Sa kabila ng kanyang mga salita, tila labis na bumaon ang psychological trauma kay Ate Flor. Kilala ang biyenan ni Claire sa pagiging matapobre at may dila na kasing tulis ng kutsilyo. Sa halip na magsalita, muling umiyak ng hysterical si Ate Flor. Huwag niyo na po akong pilitin, ma'am. Natatakot po ako.
Masyadong malupit si Doña Susan. Isang hamak na mahirap lang po ako. Umiiyak nitong sabi habang umiiling. Nang mapagtanto na ang pagpilit kay Ate Flor sa mga sandaling iyon ay lalo lamang magpapalala sa kanyang emosyon, malalim na bumuntong hininga si Claire. Sige po Ate Flor, kumalma na po kayo. Pasensya na po kung pinressure ko kayo, sabi ni Claire habang inaalok ito ng isang basong tubig. Magpahinga na po muna kayo sa kwarto nyo. Ako na po ang maghahanda ng hapunan mamaya at huwag nyo nang isipin na aalis kayo sa trabaho. Maliwanag po ba? Matapos pumasok ni Ate Flor sa kanyang kwarto, naiwang mag-isa si Claire sa kusina. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Hindi na niya kailangan ng verbal confession. Kailangan niya ng visual evidence, isang bagay na hindi mapapabulaanan ng madulas na dila ng kanyang biyenan at hipag. 11:00 ng gabi, muling binasa ng manipis na ambon ang salamin ng bintana sa kwarto. Sa kama, mahinang humihilik na si Mark, pagod mula sa buong araw na meeting sa mga kliyente sa labas ng lungsod. Nakasandal si Claire sa headboard. May kumot na nakatakip sa kanyang mga binti. Ang kanyang mukha ay naiilawan ng asul na liwanag mula sa screen ng cellphone. Medyo mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sinusubukan niyang alalahanin ang password ng isang app na matagal na niyang hindi nabubuksan. 2 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng serye ng nakawan sa kanilang subdivision. Ang mga magnanakaw ay karaniwang dumadaan sa likod ng bahay, kung saan may bakanting lote. Dahil nag-alala sa kaligtasan ni Ate Flor kapag nasa trabaho sila, nagkusa si Mark na magpakabit ng 3 maliliit na dome security cameras, hindi masyadong pansinin, isa sa garahe, isa sa may dirty kitchen na nakatutok sa pinto sa likod, at ang pangatlo ay sa mismong kanto ng laundry area, kung nasaan ang washing machine. Dahil naging mas ligtas na ang subdivision at may 24-hour security, bihira na nilang i-check ang mga kamera. Hinahayaan na lang nilang mag-record ito at automatikong mag-delete ng data, linggo-linggo. Ano nga ba ang password? Ang wedding anniversary nila. Inilagay ni Claire ang 6 na digit, nag-load ang screen ng cellphone at lumabas ang interface ng app na may 3 video windows. Gumagana pa rin ang 3 kamera. Nagpapakita ng malinaw na black and white na night vision. Napigil ang hininga ni Claire, pumunta sa playback menu, at pinili ang camera number 3 ang nasa laundry area. Inadjust niya ang petsa kahapon, Miyerkules, at iniswipe ang timeline papunta sa umaga pagkatapos nilang pumasok ni Mark sa trabaho. 8:00, ipinapakita sa video na normal na nagwawalis si Ate Flor. 8:30, naglalagay ng ilang damit nila Claire at Mark sa washing machine. Normal. Saktong 9:00, biglang bumukas ang pinto sa likod na nagkokonekta sa dirty kitchen at laundry area. Nanigas ang mga daliri ni Claire sa ibabaw ng screen. Zoom niya ang video. Medyo maganda ang kalidad ng camera, kayang makakuha ng facial details at galaw. Bukod doon, may mikropono ang camera na kayang makapag-record ng tunog ng malapitan kahit medyo kulob. Sa screen, 2 pamilyar na babae ang pumasok nang hindi man lang naghuhubad ng sapatos, dinudumihan ang sahig na kalilinis lang ni Ate Flor. Ang isa ay may malaking pangangatawan, may curlers sa buhok, habang ang mas matanda ay nakasuot ng matingkad na duster at may mga gintong bracelet sa pulso. Sina Mami Susan at Lani. Namula ang mga mata ni Claire sa galit pagkakita sa eksena. Bawat isa sa kanila ay humihila ng isang dambuhalang tiklis ng labahin, mga basket na hindi pag-aari ni Claire. Umaapaw ang mga ito sa mga bundok ng maruming damit, bedsheets, makakapal na tuwalya, at pati mga maong na pantalon. Ang dami ng maruruming damit sa 2 higanteng basket na iyon ay parang labahin ng isang buong batalyon. Walang pakialam na ibinagsak ni Lani ang basket malapit sa paanan ni Ate Flor, na nagmamadaling lumapit sa kanila, kitang-kitang kinakabahan. Gamit ang kanyang earphones, nilakasan ni Claire ang volume. Narinig niya, mahina pero malinaw, ang matinis na boses ni Mami Susan na binasag ang katahimikan sa laundry area. Tinitigan ng maigi ni Claire ang screen, nagngangalit ang mga ngipin. Ang misteryo ng sumasakit na likod at pinapasmang mga kamay ay tuluyan ng nalutas. Ang lihim na pilit itinatago ni Ate Flor dahil sa takot ay nabunyag na sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, alam ni Claire na walang kapatawaran ang kanyang nasaksihan. Nagsisimula pa lang ang laro, at sisiguraduhin niyang pagbabayaran ng mahal ng kanyang biyenan at hipag ang bawat patak ng pawis na piniga nila mula kay Ate Flor. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, na binabasag lamang ng patak ng ulan,
Pinigilan ni Claire ang kanyang hininga. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa 6 na pulgadang screen ng kanyang cellphone na para bang nagpapakita ito ng pinakanakakatakot na eksena sa isang horror movie. Nakuha ng high-resolution CCTV camera ang bawat detalye ng sobrang linaw, walang iniiwang puwang para sa anumang pagdududa. Sa screen, na nagpapakitang alas, 9 ng umaga ng Miyerkules, bumukas ng maluwag ang pinto sa likod, ang pintong madalas iwang bukas ni Ate Flor kapag nagsasampay. Pumasok ang dalawang figura na kilalang-kilala ni Claire. Si Mommy Susan, ang kanyang biyenan, ay nakasuot ng matingkad na leopard print loungewear, sumunod si Lani, ang kanyang hipag, na naka-leggings at maluwag na t-shirt, habang ngumunguya ng bubblegum. Parehong hindi walang dala ang dalawa. Humihila sila ng malalaking rattan basket, yung tipong ginagamit sa mga commercial laundromat. Pinalaki ni Claire ang imahe. Halos mabilaukan siya sa nakita sa loob ng basket. Hindi lang iyon pang araw-araw na maruruming damit. Nakatambak doon ang mga king-size bedsheets, makakapal na kumot, 12-dosenang polo na pan-opisina ng asawa ni Lani, mga putikang PE uniform ng mga anak ni Lani, makakapal na maong, at maging mga gown na may komplikadong sequence na mahigpit na ipinagbabawal na labhan sa washing machine. Padabog na ibinagsak ni Lani ang basket sa sahig, na lumikha ng malakas na tunog na nagpag-ulat kay Ate Flor sa video. Binitiwan agad ni Ate Flor ang hawak na mop at gumalang na nakayuko, nanginginig ang buong katawan. Ew! Ang daming alikabok! Pinaypaya ni Lani ang kanyang mukha na may pandidiri, kahit na mas makintab pa ang sahig ni Claire kaysa sa sarili nilang bahay. Hoy! Heto na ang mga labahin. Yung mga damit ng mga anak ko na naputikan kahapon sa paglalaro, ibinabad ko na yan pero tinatamad akong kusutin. Siguruhin mong i-brush mo ng maigi ha? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Claire. Ang bahay niya, na binili mula sa dugot pawis nila ni Mark, ay nilusob. Ang kanyang mga gamit sa bahay ang mamahaling 12-kilogram washing machine, ang premium detergent, ang mga litro ng Downy, at ang kuryenteng binabayaran niya buwan-buwan ay kinukuha at kinokonsumo ng mga taong ito. Ngunit ang talagang nagpakulo sa dugo ni Claire ay hindi ang sabon o kuryente, kundi ang sumunod na nangyari sa screen. Sinuot ni Claire ang kanyang Bluetooth earphones para hindi magising si Mark. Nilakasan niya ang volume sagad, gustong marinig ang bawat salitang lalabas sa bunganga ng dalawang parasitiko na ito. Hoy, Flor! Binasag ng matinis na boses ni Mommy Susan ang katahimikan. Huwag kang tumangad yan, isalpak mo na agad. Yang mga makakapal sa makina, at yang silk na damit ni Lani, kusutin mo sa kamay. Bawal malaglag kahit isang sequin dyan. Napaka-brutal ng washing machine ni Claire. Hindi garantisadong aayos, yang mga mamahaling damit namin. Sa video, pinagdaop ni Ate Flor ang kanyang mga kamay sa dibdib, nagmamakaawa. Ma'am Susan, pasensya na po. Hindi po masyadong maganda ang likod ko. Kung kukusutin ko po sa kamay, yang ganyan karami. Baka po hindi ko matapos bago umuwi si Ma'am Claire. Bam! Hindi sampal sa mukha, kundi isang malakas na paghampas ng palad ni Mommy Susan sa washing machine na lumikha ng nakakagulat na ingay. Puro ka palusot. Pareho kayo ng amo mo. Anong klaseng misis ba? Yang si Claire. Nagpapagala-gala sa opisina sa ganitong oras? Pinapabayaan ang bahay? Buti nga nandito pa ako, ang biyenan niya, para mag-supervise. Mata pobre, at sumisigaw na sabi ni Mommy Susan. Binabayaran ka para magtrabaho, hindi para magtamad-tamaran. Pag umangal ka, bukas na bukas papalayasin kita. Sumandal si Lani sa hamba ng pinto, nakahalukip-kip at may mapang-uyam ng ngiti. Saka Flor, dapat nga magpasalamat ka eh. Napakakuripot ng amo mo. Sigurado akong sakto lang ang sweldo mo. Kung susundin mo si Mommy at lalabhan mo tong mga damit namin, isipin mo na lang na charity work yan kaysa nakatunganga ka lang dito sa maliit nilang bahay. Pero Ma'am Lani, pinapasma po ang mga kamay ko at ang dami ko pa pong paplansahing bedsheets araw-araw, umiiyak na pakiusap ni Ate Flor na nanginginig ang boses. Humakbang palapit si Mommy Susan at direktang dinuro ang mukha ng matanda. Abat sumasagot ka pa? Makinig ka sa akin, Flor. Kapag ibinuka mo yung bibig mo at nagsumbong ka kina Mark at Claire, sisirain ko ang buhay mo. Ipapapulis kita. Ipapakulong kita sa pagnanakaw ng mga alahas ko para mabulok ka sa kulungan at hindi ka na makapagpadala sa anak mo sa probinsya. Maliwanag? Pagkarinig sa walang hiyang banta na iyon, napaluhod si Ate Flor sa video, nagmamakaawa ng tawad habang humihikbi. Patawad po ma'am, patawad po. Huwag niyo po akong ipakulong. Sige po,
Lalabhan ko po lahat, paplantsahin ko po lahat. Tila kontento na matapos ibuga ang kanilang kamandag. Lumisan sina Mami Susan at Lani sa bahay ni na Claire. Iniiwang nakabukas ng maluwag ang pinto sa likod. Pinabilis ni Claire ang video. Sa sumunod na 6 na oras, 6 na buong oras ipinakita ng video ang isang tahimik na pisikal na pagpapahirap. Si Ate Flor na nagkukusot sa maliit na lababo ng banyo, nagsasampay, nagsasalpak sa washing machine, at pagkatapos ay nakatayo sa harap ng plansahan nang walang pahinga. Paulit-ulit na humihinto ang matanda para lang pukpukin ang sumasakit na balakang, punasan ang pawis, at tahimik na umiyak. Ang trabahong pinapasa ni Ate Flor ay hindi trabaho ng isang simpleng kasambahay, kundi isang trabahador sa commercial laundromat nang walang ni isang kusing na bayad. Tumakas ang isang luha mula sa mata ni Claire. Hindi iyon luha ng awa, kundi purong galit. Lumabas siya sa camera app at nanginginig na ini-save ang mga pinakamahalagang bahagi ng video. Nakabuo na siya ng desisyon. Walang pag-uusap, walang awa. Kinabukasan, naging kakaiba ang umaga. Sumisikat na ang araw sa mga kurtina, pero sobrang lamig ng pakiramdam sa dibdib ni Claire. Maaga siyang nagising kaysa sa nakasanayan. Pagkatapos siguraduhin na nasa banyo pa si Mark, tahimik siyang naglakad papunta sa likod ng bahay. 6:00 pa lang ng umaga. Ang amoy ng sinangag at itlog ay umaalingaw-ngaw mula sa kusina. Nakatayo si Ate Flor sa harap ng kalan. Ang kanyang mga kamay, na may mga nakadikit na salonpas, ay naninigas na hawak ang sandok. Mas kuba ang kanyang likod kaysa kahapon. Tumayo si Claire sa may hamba ng pinto sa loob ng ilang segundo. Pinagmamasdan ang babaeng itinuturing niya na halos pangalawang ina. Kinain siya ng konsensya, kung sana mas naging mapagmasid lang siya. Kung sana tiningnan niya agad ang mga kamera. Ate Flor, mahinang tawag ni Claire. Nagulat si Ate Flor. Muntik na nitong mabitawan ang sandok. Mabilis nitong pinatay ang apoy at humarap. Pilit na ngumiti ang kanyang pagod na mukha. Ay, Ma'am Claire, magandang umaga po. Paluto na po ang almusal. Kape po ba o tsaa ang gusto ni Sir Mark? Hindi sumagot si Claire. Lumapit siya, kinuha ang sandok mula sa kamay nito, at inilapag sa counter. Walang pasabi. Niyakap niya ang maliit na katawan ng kanyang kasambahay, isang mahigpit at maprotektang yakap. Ma'am? Ma'am Claire, ano pong nangyari? Nanginginig ang boses ni Ate Flor sa gulat. Nag-atubili ang kanyang magaspang na kamay, bago dahan-dahang tinapik ang likod ni Claire. Patawarin po ninyo ako, Ate Flor. Bulong ni Claire, basag ang boses dahil sa emosyon. Patawarin niyo po ako, at hindi ko agad napansin. Patawarin niyo po ako at hinayaan ko kayong mag-isang harapin ang mga masasamang taong yon sa loob mismo ng bahay ko. Napigil ang hininga ni Ate Flor. Nanigas agad ang katawan nito. Dahan-dahan itong humiwalay sa yakap at tiningnan ng mga mata ng amo na may matinding panik. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Hindi ko po maintindihan. Diretsyong tiningnan ni Claire ang kanyang mga mata, ibinibigay ang pinakapanatag na tingin. May CCTV po tayo sa may plansahan, Ate Flor. Napanood ko po lahat kagabi, sina Mami Susan at Lani. Yung mga higanteng basket ng damit, yung pagbabanta nila na ipapakulong kayo. Napanood at narinig ko po lahat. Pagkarinig niyon, gumuho ng tuluyan ang mga depensa ni Ate Flor. Nanghina ang kanyang mga tuhod at muntik na siyang bumagsak sa sahig kung hindi siya agad nasalo ni Claire at inalalayan sa silya. Ang iyak na pinigilan niya, nang halos 2 buwan nilunod ng takot at pananakot, ay tuluyan ng sumabog. Tinakpan ni Ate Flor ang kanyang mukha. Umiiyak ng buong pighati. Ang kanyang iyak ay nakakadurog ng puso, puno ng desperasyon ng isang mahirap, at walang kalaban-labang manggagawa laban sa kalupitan ng mga taong nagtatago sa likod ng kanilang katayuan sa buhay. Natakot po ako, ma'am. Natakot po akong ipapulis nila ako. Umiiyak na paliwanag ni Ate Flor. Noong 1 buwan po kasi, lumayas yung kasambahay ni Ma'am Susan dahil 3 buwan siyang hindi pinasweldo. Simula po noon, dito na nila dinadala lahat ng maruruming damit nila tuwing aalis kayo ni Sir Mark papuntang opisina. Mula sa pambahay hanggang sa mga kumot at kurtina. Pag tumanggi po ako, ipapakulong daw po ako ni Ma'am Susan. May pinag-aaral pa po ako sa probinsya, ma'am. Hinigpitan ni Claire ang hawak sa kamay nito. Makinig po kayong mabuti, Ate Flor. Sa bahay na to, ang tanging may karapatang magpasweldo, kumuha, at magtanggal sa inyo ay kami lang ni Sir Mark.
Hindi si Mami Susan, hindi si Lani. Wala silang kahit anong karapatan sa trabaho nyo. Kumuha si Claire ng tissue at pinunasan ang mga luha ni Ate Flor. At tungkol sa banta nilang ipapulis kayo, isang malaking kasinungalingan yun para takutin kayo. Sa totoo lang, sila ang pwede kong ipakulong dahil sa pangingikil at pagbabanta. Ligtas po kayo rito. Ako ang haharap sa kanila. Ang maga na mga mata ni Ate Flor ay naghanap ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Claire, ngunit tanging isang pader ng asero na nagpoprotekta ang nakita niya. Hindi po kayo galit sa akin, ma'am. Dahil itinago ko sa inyo? Galit ako. Tapat na sagot ni Claire. Pero hindi sa inyo. Galit ako sa mga taong nangahas na lapastanganin ang bahay na to. Simula ngayon, wala kayong gagalawing, kahit isang hibla ng damit nila. Magtiwala po kayo, Ate Flor. Kami na ni Sir Mark ang bahala sa mga linta na yon. Pagdating sa opisina, nagkulong si Claire sa kanyang kwarto. Binaliwala niya ang mga patong-patong na purchase orders na nag-aantay sa kanyang mesa. May mas apurahang prioridad siya kaysa sa logistics ng kumpanya. Kailangan niyang bumuo ng diskarte para gumanti. Ikinonekta niya ang kanyang cellphone sa laptop gamit ang kanyang husay sa computer. Kinopya niya lahat ng video files mula sa CCTV app, hindi lang ang video noong Miyerkules. Nag-backtrack siya ng 3 araw, 1 linggo, 1 buwan. Tama ang hinala niya. Consistent ang pattern. Tuwing 2 o 3 araw, nagaganap ang pagsalakay ng mga higanting basket. Pinagsama-sama ni Claire ang 5 video na may pinakamalinaw na resolution at audio. In-edit niya ito, nakafocus sa mga bahaging sumisigaw si Mommy Susan. Inihahagis ni Lani ang mga damit at ang mga masasakit na pananakot. Hindi niya gustong manood si Mark ng oras-oras na nakakabagot na video. Gusto niya na makita ng kanyang asawa ng direkta at walang duda ang kabulukan ng sarili nitong pamilya. Inilagay niya ang lahat ng files sa isang zip folder. Sumandal si Claire sa kanyang office chair, nakatingin sa monitor. Kilalang-kilala niya ang ugali ni Mark. Ang asawa niya ay isang lalaking deboto sa kanyang ina, kung minsan ay umaabot sa puntong nagpaparaya ito sa mga kakatwang hiling ni Mommy Susan para lang iwasan ang gulo. Gayunpaman, si Mark ay isa ring lalaki na mahal ang kanyang asawa, may paninindigan sa hustisya, at rumerespeto sa mga taong nagtatrabaho para sa kanila. Hindi gustong ipadala ni Claire ang video via messenger o chat habang nagmamaneho o nasa meeting si Mark. Gusto niyang ibigay ni Mark ang buong atensyon nito, kaya binuksan niya ang kanyang email at Tiny P ang personal na email address ni Mark. Subject, urgent. Panoorin mo pag mag-isa ka na lang. Body. Han, ito ang dahilan kung bakit biglang lumobo ang bill natin sa Meralco at kung bakit laging ubos ang fabric conditioner. At ang pinakamahalaga, ito ang dahilan kung bakit umiiyak na nagre-resign si Ate Flor kahapon dahil sa sakit sa balakang at pasma sa kamay. Hindi na ako magsasabi ng kahit ano. Hayaan mong ang sarili mong mga mata at tainga ang humusga. Umuwi ka ng maaga ngayon. Kailangan nating mag-usap. Love, Claire. Pinindot ni Claire ang send. Sent. Isinara niya ang laptop, huminga ng malalim, at tumingin sa labas ng bintana. Alam niyang pagkatapos mabuksan ang email na iyon, isang malaking bagyo ang hahambalo sa kanyang buhay mag-asawa at sa pamilya ng kanyang asawa. Ngunit ang bagyong ito ay kailangan para linisin ang mga basurang matagal nang itinatago sa ilalim ng carpet. 4:00 ng hapon, tumunog ang cellphone ni Claire. Pangalan ng asawa niya ang nag-flash sa screen. Kakaswipe pa lang niya ng green button, ang malalim at nanginginig na boses ni Mark ay umatake na sa kanyang tainga. Hindi iyon boses ng isang lalaking sasabog sa galit, kundi isang lalaking nagpipigil ng hiya, gulat, at napakalalim na puot. Claire, nasaan ka? Nasa opisina pa, hon. Bakit? Kalmadong sagot ni Claire, kahit na mabilis din ang tibok ng puso niya. Nandito na ako sa bahay. Kinansela ko yung meeting ko sa kliyente. Pwede ka bang umuwi na ngayon? Ipagpapaalam kita sa boss mo kung kailangan. Kailangan kita rito. Nabasag ang boses ni Mark sa dulo ng linya. Kalahating oras ang lumipas, ipinaparada na ni Claire ang kanyang sasakyan sa garahe. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay. Ang paligid ay parang sementeryo sa katahimikan. Mukhang nagpapahinga si Ate Flor sa kwarto, tulad ng utos niya. Nadatnan niya si Mark na nakaupo sa sofa sa sala. Nakayuko ang kanyang asawa, nakapatong ang mga siko sa tuhod, habang mariing hinihilot ang sariling mukha. Nakabukas pa rin ang laptop sa ibabaw ng coffee table, nakapause sa video kung saan dinuduro ni Mommy Susan si Ate Flor. Pagkarinig sa mga yabag ni Claire,
Nag-angat ng tingin si Mark. Namumula ang mukha nito sa galit. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng pinaghalong matinding guilt at bagsik na ngayon lang nakita ni Claire. Kuyom na kuyom ang panga ni Mark hanggang sa lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg. Lumapit si Claire at umupo sa tabi ng kanyang asawa. Marahang hinawakan ito sa balikat. Bigla siyang hinila ni Mark at niyakap ng mahigpit. Patawarin mo ko, Hon. Diyos ko, patawarin mo ko. Nanginginig nitong bulong. Wala akong kaalam-alam sa ginagawa ni Mommy at Lani kapag nakatalikod tayo. Akala ko masungit lang talaga si Mommy kaya hindi kayo magkasundo, pero hindi ko akalaing ganito sila kasama at kawalang hiya sa loob mismo ng bahay natin. Niyurakan nila ang dignidad natin. At tinorture nila yung taong tapat na nagtatrabaho sa tin. Marahang hinagod ni Claire ang likod niya. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Hindi mo to kasalanan. Pareho tayong biktima rito. Pareho tayong nalinlang. Kumalas si Mark sa yakap, nandiring nakatingin sa laptop. Kaya pala nung tinanong ko si Mommy tungkol sa lumayas nilang maid. Sabi niya, "Wag mo na kaming ihanap ng kapalit, kaya na namin ni Lani yan." Ito pala ang ibig niyang sabihin. Ang gawing alipin na walang bayad si Ate Flor at nakawin ang kuryente at gamit natin tuwing nasa trabaho tayo? Tumayo si Mark at nagsimulang magpalakad-lakad sa sala, mabigat ang paghinga. Ang lalaking karaniwang kalmado ay nilalamon na ng galit. Ang imahe ng kanyang ina at kapatid na parehong malalakas at malulusog na inaabuso ang isang matanda at marupok na babae ay dumudurog sa konsensya niya. Tatawagan ko si Mommy ngayon din. Sirit ni Mark habang kinukuha ang cellphone. Guguluhin ko sila. Papupuntahin ko sila rito at paluluhurin sa harap ni Ate Flor kung kailangan. Wala akong pakialam kung nanay ko siya. Krimen, yung ginawa niya. Bago pa man mapindot ni Mark ang call button, mabilis na hinawakan ni Claire ang kamay niya. Teka lang, Hon. Huwag ngayon. Matigas na sabi ni Claire. Nagliliwanag ang kanyang mga mata. Nagpapakita ng isang malamig na pagkalkula. Naguguluhang tiningnan siya ni Mark. Bakit, Claire? Hahayaan mo lang silang makalusot? Ang linaw na ng ebidensya. Siyempre hindi. Ngumiti si Claire, isang ngiting nagpatanto kay Mark na matagal nang pinag-isipan ito ng kanyang asawa. Kung tatawagan mo sila ngayon, bibigyan mo lang sila ng oras para gumawa ng kasinungalingan. Magpapa-victim si Mommy. Iiyak siya at sasabihing wala kang utang na loob dahil mas kinampihan mo pa ang maid at ang asawa mo kaysa sa nanay mo. Iibahin ni Lani ang kwento. Sasabihin nilang nag-volunteer si Ate Flor. Magiging walang katapusang drama lang to, nasasakit lang ang ulo mo. Natahimik si Mark. 100% tama ang lohika ng kanyang asawa. Reyna ng drama at manipulasyon ang nanay niya. Ang direktang pag-atake na walang plano ay babalik lang sa kanila. Kaya, anong gagawin natin? Hindi ako papayag na magpatuloy pa to kahit isang araw. Ungol ni Mark habang pabagsak na umupo ulit sa sofa. Lumapit si Claire, nakatitig ng diretso kay Mark. Titirahin natin sila kung saan sila pinakamasasaktan, Hon. Hindi sa sigawan, kundi sa numero. Numero? Kumunot ang noo ni Mark. Si Lani, napakamaluho at banidosa, di ba? At ang nanay mo naman, sobrang kuripot sa pera, umaasa lang sa sustento mo buwan-buwan. Kalmadong paliwanag ni Claire. Bukas ang araw na karaniwan nilang dinadala rito ang mga labahin nila para sa weekend. Sinabihan ko na si Ate Flor na mag-absolute bed rest ng isang buong linggo. Iiwan kong nakabukas ang pinto sa likod. Nagsimulang maintindihan ni Mark ang tinutungo ng asawa niya, kahit medyo malabo pa. Kaya, pag iniwan nila yung labahin at wala si Ate Flor, sinong maglalaba? Sumandal si Claire sa sofa. Inekis ang mga braso na parang isang chess master na magche-checkmate. Tayo ang bahala sa labahin nila, Hon. Pero hindi gamit ang sarili nating mga kamay. At hindi rito sa bahay. Alam mo ba yung elite care cleaners sa BGC? Yung nagde-dry clean ng mga wedding gown at designer items na per piraso ang singil at hindi per kilo? Nanlaki ang mga mata ni Mark. Siyempre alam niya yon. Yun ang pinupuntahan ng CEO nila. Kung saan ang pagpapalaban ng isang polo ay kasing halaga na ng pagbili ng 2 bago sa mall. Gusto mong... Lumunok si Mark. Isang maliit at mapanuyang ngiti ang nagsimulang mabuo sa kanyang mga labi. Oo, mariing tango ni Claire. Dadalhin mo lahat ng higanteng basket nila doon. Kunin mo yung pinakamahal na VIP express service. Ready in 3 hours. Dry cleaning para sa lahat ng silk na damit ni Lani. Mamahaling fabric cologne para sa lahat ng kumot ng nanay mo. At kapag pumunta sila rito sa hapon, para kunin ang mga damit. At tayo ang sasalubong sa kanila
dala ang resibo at bill. Pagpapatuloy ni Mark sa plano ng asawa. Ang mga mata niya na kanina'y namumula sa galit, ngayon ay nagningning na sa ideya ng isang eleganteng paghihiganti. Dahang-dahang tumango si Claire. Eksakto. Tingnan natin kung gaano katibay ang dibdib nila. Kapag nakita nila ang bill ng luxury laundry, na kasing halaga na ng down payment sa sasakyan. At kung tumanggi silang magbayad. Itinuro ni Claire ang laptop. Oh, isusubo natin sa kanila tong pelikula bilang dessert. Tiningnan ni Mark ang kanyang asawa nang may matinding paghanga. Hinawakan ang kamay nito at hinalikan iyon. Ang talino mo, Hon, bulong ni Mark. Bukas, tuturuan natin sila ng matinding leksyon kung gaano kamahal ang presyo ng pawis ng ibang tao. Kinaumagahan ng Biyernes, tirik na tirik ang araw. Kabaligtaran ng bagyong namumuo sa bahay ni na Claire at Mark. Perpekto na ang plano. Si Mark ay nag-file ng emergency leave at si Claire ay nag-work from home dahil daw kunwari may sirang tubo sa bahay. Walang tubero na darating. Ang hinihintay nila ay ang mga walang hiyang bisita. 8:00 ng umaga, pumasok si Claire sa kwarto ni Ate Flor. Gising na ang matanda at pasuot na ng apron. Isang nakasanayang routine na mahirap alisin kahit masakit ang katawan. Hubarin niyo po yan, Ate Flor. Malumanay ngunit autoritarya na utos ni Claire. Kinuha niya ang apron at isinabit ito. Sabi ko po sa inyo, absolute rest ngayon. Pero ma'am, hindi pa po nawawalis yung labas. At yung hugasan kagabi. Si Mark na po ang naghugas at nai-on ko na ang robot vacuum. Nakangiting putol ni Claire. Ang nag-iisa niyo pong trabaho ngayon ay ito. Ilock niyo po itong pinto mula sa loob. Buksan niyo ang TV. Manood kayo ng paborito niyong teleserye at huwag na huwag po kayong lalabas o magbubukas ng pinto kahit kanino hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag po? Nag-aalangan si Ate Flor. Paano po kung dumating sina Ma'am Susan at Lani? Biyernes po ngayon, paniguradong magdadala yung mga yon ng labahin para sa weekend. Pag hinanap po nila ako, magagalit sila. Kung magalit sila sa hangin. Kalmadong sagot ni Claire. Nandito kami ni Mark. Hindi namin hahayaang katukin nila ang pinto ninyo. Ligtas po kayo. Buo nyo pong makukuha ang sweldo nyo ngayong buwan. Plus bonus, dahil nagpakatotoo kayo sa akin. Matapos masigurong nakalock ang pinto, pumunta si Claire sa dirty kitchen. Inabot niya ang doorknob ng pinto sa likod at ini-unlock ito. Sadyang iniwan na hindi nakasara tulad ng mga nakaraang araw. Nakalatag na ang patibong. Sumunod siya kay Mark sa master bedroom kung saan nakamonitor na ito sa laptop na konektado sa CCTV. Ready na, hon? Tanong ni Claire. Bukas na ang pinto. Naitago ko na yung 2 sasakyan natin sa garahe at tinakpan ng trapal para mukhang walang tao sa bahay, kunwari nasa opisina tayo. Hihintayin na lang nating pumasok ang mga daga sa bitag. Saktong 9:10 ng umaga, nag-flash ang screen ng laptop, nakadetect ng movement sa labas ng pintuan sa likod. Bumilis ang tibok ng puso ni Claire. Bumukas ang pinto. Gaya ng inaasahan, pumasok sina Mami Susan at Lani nang parang walang pakialam sa mundo. Ngunit mas nakakagigil ang dala nila ngayon. Hindi lang isa ang hila-hilang tiklis ni Lani, kundi 2. Sumusunod si Mami Susan na may dalang malaking eco bag na mukhang sasabog na sa dami ng laman. Floor! Floor! Nasaan ka? Sigaw ni Lani. Malinaw na nare-record sa mikropono. Walang awang sinipa nito ang isa sa mga basket. Walang sumagot, tahimik ang buong bahay. Sumilip si Mami Susan sa kusina at kinalampag ang pinto ng kwarto ni Ate Flor. Hoy! Tamad na katulong! Buksan mo to! Tulog ka pa sa ganitong oras? Sa loob ng kwarto, naiisip ni Claire na baka nakakubli na sa takot si Ate Flor. Pero dahil sa utos, walang ni isang tunog mula sa loob. Nag-isnab si Lani. Naku Mami, bayaan mo na nga yan. Baka pumunta sa palengke. Makikita niya yung trabahong nag-aantay sa kanya pagbalik niya. May kinuhang sticky note at pentel pen si Lani. Nagsulat at idinikit ito sa washing machine. Naghawa na ako ng note. Mommy, yung peach na gown ko na isusuot sa kasal ng anak ni Mayor bukas. Andun sa eco bag. Subukan lang niyang malaglagan yun ng sequin kapag kinusot niya. Gusto ko yan plansadong-plansado ha? Mabuti nga yan. Tumango si Mommy Susan. Kasi kung hindi mo babantayan yan, kung ano-ano na lang ginagawa. Halika na nga, ang bantot dito. At lumabas sila, iniiwan ang sangkatutak na problema na dinala nila sa bahay ng iba. Pagkasara ng pinto,
Tumayo si Mark. Putlang-putla siya sa galit. Dumiretso siya sa laundry area kasama si Claire. Nangamoy pawis, alikabok, at murang pabango ang buong lugar. Kinuha ni Claire ang sticky note na iniwan ng kanyang hipag. Binasa niya ng malakas na may halong sarkasmo. Flor, ang dami naming labahin dahil may event kami. Ihiwalay ang puti. Yung gown sa eco bag, wag mong isasalpak sa makina. Kusutin mo sa kamay gamit ang body wash para bumango. Gusto ko lahat plansado. Walang gusot. Kukunin ko ng 4:00 ng hapon. Lagot ka sa akin pag hindi to tapos. Wow! Akala niya yata 24 per hour laundromat to, na may personal slave, bulong ni Claire sabay lukot sa papel. Sinuri ni Mark ang laman ng mga basket. Mamahaling polo, silk na damit, makapal na jacket, at jacquard bed sheets. Kailangan nitong maingat na linisin napakabigat na trabaho para sa isang may sakit na matanda. Gusto niya plansado, walang gusot, at mabango ang mamahalin niyang mga damit. Nanlalamig ang boses ni Mark, kabaligtaran ng nag-aapoy niyang mga mata. Ibigay natin ang gusto niya, Hon. Halika, dalhin natin to sa lugar na nararapat. Binuksan ni Mark ang likod ng kanyang itim na SUV. Kinailangan nila ng matinding puwersa para maikarga ang lahat. Sasama ka ba, Hon? Tanong niya kay Claire. Umiling si Claire. Dito lang ako. Babantayan ko si Ate Flor at isa-set up ko ang eksena para mamaya. Siguruhin mong pinaka-top quality ang kunin mo. Huwag kang manghinayang gamitin yung card mo. Investment to para sa kapayapaan natin. Kinindatan siya ni Mark. Yes, boss. Umarangkada ang SUV ni Mark papuntang Elite Care Cleaners sa BGC. Hindi ito ordinaryong labahan kundi isang butik na nag-aasikaso ng mga designer items ng alta sosyedad. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang valet at dinala ang mga luma at mababahong basket papasok sa lobby na mukhang 5-point-star hotel. Sa marble counter, sinalubong siya ng isang babaeng nagngangalang Siska. Welcome to Elite Care Cleaners, sir. May special instructions po ba? Gusto ko ng VIP express service para sa lahat. Gaano kabilis? Matigas na tanong ni Mark. Para sa VIP express, 3 hours po, sir. 5 specialist namin ang gagawa ng sabay-sabay, pero may 200% surcharge po per item. Paliwanag ni Siska habang tinitingnan ang dami ng damit. Perfect. Gawin nyo. Nilista ni Siska ang lahat sa kanyang tablet. Itong gown, hindi pwedeng i-machine wash. Kailangang i-hand spa technique gamit ang organic solvents galing Switzerland para hindi mawala ang kintab ng sequins, tapos micro-steaming. Gawin nyo. Gamitin nyo yung pinakamahal. Gusto ko mas makinis at mas makintab pa yan kaysa nung bago. At gusto ko rin na gamitan nyo lahat ng Signature Gold perfume ninyo. Ang Signature Gold ay ang exclusive fabric cologne nila na amoy designer perfume galing Paris, na per spray ang bayad. Pagkatapos ng 20 minutong paglilista, iniharap ni Siska ang tablet. Total bill, Fertiota, 500. Sapat na yun pambayad sa sweldo ni Ate Flor ng ilang buwan. Tumingin si Mark sa numero. Medyo sumikip ang dibdib niya nang makita ang ganong kalaking pera para lang sa labada. Pero nang maalala niya si Ate Flor na umiiyak sa CCTV, inabot niya ang kanyang platinum credit card nang walang kurap. Paki-deliver lahat dito sa address na to. Gusto ko lahat nakahanger, nakabalot sa pinakamagarbong packaging nyo. Bawal ang gusot. 3:00 ng hapon. Isang matte black na van ng Elite Care Cleaners ang huminto sa tapat ng bahay ni Claire. 2 nakaunipormeng mensahero ang nagbaba ng mga kargamento. Namangha sina Mark at Claire. Ang dating mabaho at magulong labahin ni Lani ay naging isang obra maestra. Bawat polo ay nakahanger sa mahogany at velvet, balot sa makapal na plastic cover at nakatali ng itim na ribbon. Ang peach na gown ay kumikinang sa loob ng isang special breathable garment bag. Ang mga bedsheets at kumot ay nakatupi ng perpekto sa loob ng magagarbong itim na kahon na may gintong logo at ang buong sala ay umamoy tulad ng isang luxury hotel sa Dubai. Nagbigay si Mark ng malaking tip sa mga nag-deliver. Mukha na tong fashion exhibit, hindi labahin, natatawang iling ni Claire habang hinihimas ang cover ng gown ni Lani. Tuwang-tuwa si Lani panigurado kapag nalaman niyang mamahaling body wash ang ginamit. Mapait na tumawa si Mark, inilabas mula sa bulsa ang mahabang resibo na nagkakahalaga ng F48,500 at maingat na inipit iyon sa loob ng isang itim na leather folder, sadyang inilabas ng kaunti ang total. Oo, matutuwa siya, pero ilang minuto lang, matigas na sabi ni Mark. Alas,
4:20 ng hapon. Narinig na ang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan at ang pagsara ng pinto nito. Nagkatinginan sina Claire at Mark. Dumating na ang oras. Pumasok sina Mami Susan at Lani nang walang katok-katok. Floor! Floor! Nasaan na yung damit ko? Pag yung gown ko! Naputol ang sinasabi ni Lani. Napatigil siya sa bungad ng sala, bahagyang nakaawang ang bibig. Muntik na siyang mabunggo ni Mami Susan mula sa likod. Nanlaki ang mga mata nilang dalawa. Sa halip na matalungko na mga nilabhan na amoy murang fabric conditioner, ang sala ni Claire ay parang naging lobby ng designer boutique. Nakahilera ang mga damit sa mga premium cover, ang mga kahon na may gintong logo, at ang nakakalasing na amoy ng signature gold perfume na sumalpok sa kanilang mga ilong. Mommy, mga damit ba natin to? Bulong ni Lani na hindi maitago ang pagkamangha. Lumapit siya at hinawakan ang plastic cover ng kanyang gown na parang ginto. Wow, iba din tong si Flor. Walang gusot. Tapos ang bango-bango pa. Bumalik ang kayabangan ni Mommy Susan para itago ang kanyang pagkamangha. Malamang, malaki ang sweldo niya rito eh. Oras na para magtrabaho siya ng tama kaysa panay reklamo sa sakit ng likod niya. Kita mo, kaya naman pala pag pinupuwersa. Oo nga, Mommy. Simula ngayon sasabihin natin na ganito palagi ang pag-package niya. Ang galing, nakatipid tayo sa dry cleaner. Humagikgik si Lani. Tumayo si Mark, inayos ang kwelyo ng kanyang polo. Lumapit siya sa kanyang ina at kapatid. Biglang bumigat ang hangin sa kwarto. Magandang hapon, Mommy. Magandang hapon, Lani. Malamig na bati ni Mark. Nagulat si Mommy Susan. Oh, Mark, nandito ka pala? Nasaan yung kotse mo? Ngumiting abot-tenga si Lani. Mark, ang galing ni Flor ngayon ah. Bigyan mo nga siya ng bonus minsan. Pahingi rin ako nitong mga cover na to. Hindi ngumiti si Mark. Kinuha niya ang black leather folder sa mesa at inabot iyon sa kanyang ina. Ano to, Mark? Naguguluhang tanong ni Mommy Susan. Resibo yan para sa serbisyo ng paglalaba at pagplansa ngayong araw, Mommy. Walang emosyong sagot ni Mark. Dahil nag-request si Lani ng walang gusot at hindi pwedeng i-machine wash yung gown niya, ganyan ang presyo. Tumawa ng malakas si Lani. Inakalang nagbibiro ang kapatid. Anong resibo? Corny mo, Mark. Sisingilin mo kami sa pagpapalaba sa maid mo? Ang kuripot mo naman sa sariling pamilya. Buksan mo, Mommy. Utos ni Mark. Binabalewala ang kapatid. Nanginginig ang mga daliri ni Mommy Susan nang buksan niya ang folder. Sa loob ay ang mahabang resibo na nakaprint sa makapal na papel. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata para basahin. Elite. Elite Care Cleaners. VIP Express Service. Bulong niya. Hanggang sa bumaba ang kanyang paningin sa pinakailalim, sa total amount. Tila naubos ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. 48,500 piso? 48,500? Hysterical! Natili ni Mommy Susan. Nabitawan niya ang folder at bumagsak ito sa carpet. Namutla si Lani. Kinuha ang folder at binasa ang resibo. Nasisiraan ka na ba ng bait, Mark? Dinala mo yung damit ko sa pinakamahal na dry cleaner sa BGC? Bakit hindi nyo nalang nilabhan sa bahay? Nasaan si Flor? Kaya naman niya. Tunggawin ng libre ah. Humakbang palapit si Mark sa kanyang kapatid. May malubhang sakit si Ate Flor. Sira na ang likod niya at may matinding pasma sa kamay. Pinag-absolute rest siya ng doktor ng 1 linggo. Kaya maghihintay kayo na gumaling siya. Nandito naman yung asawa mo eh. Ba't hindi siya ang naglaba? Walang hiyang turo ni Lani kay Claire na kalmadong nakaupo sa sofa. Ngumiti si Claire isang mapang-uyam ng ngiti. Hindi ako binabayaran para maglaba ng damit mo, Lani. Ako ang reyna ng bahay na to, hindi ang libre mong labandera. Sinadya niyo to ano? Galit na bulyaw ni Mommy Susan, dinuduro si Mark sa mukha. Wala kang utang na loob. Niloloko mo yung sarili mong nanay sa 48,000 na resibo? Hindi ako magbabayad ni isang kusing. Lani, kunin mo na yung mga damit. Uuwi na tayo. Aakmang hihilahin ni Lani ang rack ng damit, ngunit umalingaw-ngaw ang baritonong boses ni Mark, pinatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Subukan mong hawakan kahit isang hanger diyan, Lani, at isusumpa kong hindi mo na makikita ulit yang mga damit na yan. Nakakuyom kamaong banta ni Mark. Tinanong mo ako kung bakit ko dinala sa mamahaling dry cleaner, Mommy? Dahil naisip ko, kung may kapalpakmuks kayong gawing alipin si Ate Flor sa loob ng 2 buwan kapag nakatalikod kami, ibig sabihin napakayaman nyo para kailanganin pa ng VIP service. Pero hindi pala.
Isa lang pala kayong mga linta na nakikinabang sa iba at nang aabuso sa mga mahihina sa loob ng pamamahay ko. Namula si Mami Susan sa galit at hiya. Tumahimik ka! Tinatawag mong linta ang nanay mo? Sigurado akong yang modernong asawa mo ang nagturo sa iyong maging ganyan kabastos. Sigaw niya. Itinuturo si Claire. Yung maid mo naman bukal sa loob na naglaba. Hindi kailangang palakihin ang issue. Sa wakas, tumayo si Claire mula sa sofa, inayos ang kanyang palda, at tumayo sa tabi ng asawa. Kasing lamig ng yelo ang mga mata niya. Bukal sa loob. Mami Susan? Mahinang tanong ni Claire. O bukal sa loob dahil binantaan niyong ipapakulong siya sa gawa-gawang kaso ng pagnanakaw? Para itong malaking martilyo na ibinagsak sa dibdib ni na Mami Susan at Lani, pareho silang nanigas. Ang mukha nilang mayabang kanina ay napuno ngayon ng purong takot. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo kaming pagbintangan. Nanginginig ang boses ni Lani. Anong kwento na naman ang sinabi ng katulong na yon? Walang sinabi sa amin si Ate Flor. Matigas na sagot ni Mark. Kasi sobrang takot niya sa mga banta niyo. Mas pinili pa niyang mag-resign kaysa magsumbong. Saan niyo namutla si Mami Susan? Napatingin siya sa paligid. Walang sinabi si Mark. Kinuha niya ang remote ng TV, pinindot ito, at bumukas ang 55-inch smart TV sa sala, konektado sa laptop. I-play ni Mark ang unang video. Malinaw na malinaw sa HD ang itsura ng laundry area. Narinig ang tunog ng pagbagsak ng basket. Nanlaki ang mga mata ni Mami Susan sa takot. Napatakip siya sa kanyang bibig at napaatras. Parang napako naman ang mga paa ni Lani sa sahig. Hinayaan ni Claire na pakinggan ng mag-ina ang sarili nilang mga boses. Kusutin mo sa kamay. Bawal malaglag kahit isang sequin diyan. Pareho kayo ng amo mo. Anong klaseng misis ba yang si Claire? Bam! Rumehistro sa buong sala ang tunog ng paghampas ni Mami Susan sa washing machine hanggang sa dumating ang kasukdulan. Kapag ibinuka mo yung bibig mo at nagsumbong ka, sisirain ko ang buhay mo. Ipapapulis kita. Ipapakulong kita sa pagnanakaw. Tumingin si Claire sa direksyon ng kwarto ni Ate Flor. Sigurado siyang naririnig ito ng kasambahay mula sa loob, pero sa pagkakataong ito, ang mga luha nito ay luha ng ginhawa. Pinatay ni Mark ang TV. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala. Walang sigaw mula kay Mami Susan. Walang pambabastos mula kay Lani. Selyado ang mga bibig nila nang hindi makaya ng hiya. At isang video pa lang yan, Mami. May 12-12 ng video pa ako mula nitong nakaraang 2 buwan, basag ni Mark sa katahimikan. Puno ng pagkabigo ang boses niya, pagkabigo ng isang anak na nakita ang pinakamadilim na anyo ng kanyang ina. Alam mo ba kung anong tawag sa ginawa niyo? Pangingikil, labor exploitation, at higit sa lahat, grave threats at slander. Krimen to. Kung masama lang ugali ni Claire, pwede niya kayong ipapulis ngayon din. Sa wakas, nagsalita si Mami Susan, basag ang boses sa pag-iyak. Patawarin mo ko, anak. Nagkamali ako. Ayoko lang kasing gumastos sa laundry dahil kapos sa pera ang asawa ni Lani. At dahil pinapasweldo naman namin, yung katulong at konti lang trabaho niya rito. Wala akong intensyong saktan siya. Walang intensyong saktan? Putol ni Claire. Tumaas ang boses. Alam niyo ba na dahil sa puwersahang trabaho niyo, halos masira na ang likod niya? Nanginginig ang mga kamay niya na hindi na siya makahawak ng kutsara. Akala niyo ba dahil mahirap siya, wala nang halaga ang kalusugan niya? Wala nang nagawa si Mami Susan kundi umiyak. Maging si Lani, na laging tagapagtanggol ng ina, ay tahimik lang. Nilamon ng takot na makulong ang lahat ng yabang niya. Ano nang gagawin natin sa mga damit, Mark? Nanginginig na tanong ni Lani. Wala akong 48,000 para bayaran yan. Papatayin ako ng asawa ko kapag nalaman niya. Dinampot ni Mark ang leather folder at pilit na inilagay iyon sa mga kamay ng kapatid niya. Hindi ko na problema yon, Lani. Kayo ang nagdala ng labahin dito. Kayo ang nag-request na walang gusot at mabango. Tinupad ko lang ang hiling niyo. Malamig at walang awang sagot ni Mark. Hinampas ni Mark ang coffee table. Ito ang kondisyon ko. Matigas na utos ni Mark. Una, bayaran niyo ang bill ng Elite Care Cleaners buong-buo ngayong araw. I-transfer niyo sa account ko ngayon, kundi idodonate ko. Yang mga designer clothes niyo sa ampunan mamayang hapon. Nanlaki ang mga mata ni Lani. Mark, di mo pwedeng gawin yan. Ang mahal ng gown na yan. Magbayad o idodonate ko? Putol ni Mark. Pangalawa, dahil ninakaw niyo ang kuryente at sabon ng bahay na
Sakto ng 2 buwan, ang buwan ng sustento ko sa'yo, Mami, ay kakalahatiin ko sa loob ng 1 taon. Ibabayad ko ang perang yun sa pagpapagamot ni Ate Flor. Mark, ang lupit mo naman sa nanay mo, umiiyak na sabi ni Mami Susan. Ikaw ang nagturo sa akin na maging malupit, mapait na sagot ni Mark. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga. Simula ngayon, bawal na kayong tumuntong sa bahay na to kapag wala kami ni Claire. Ibigay mo sa akin ang duplicate key nyo ngayon din. Pinal ang desisyon ni Mark. Walang negosasyon. Alam na mapupunta lang sa pulisya ang lahat kapag pumalagpas sila, tuluyan ng bumigay si Lani. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang kanyang online banking app at nag-transfer ng EOM 48,500 sa account ni Mark ang perang inipon sana niya para sa bakasyon niya sa Boracay next month. Pagpasok ng text notification na pumasok na ang pera, tumango si Mark. Pwede nyo nang kunin ang mga gamit nyo. At, ang susi, Mommy? Mabagal na dumukot si Mommy Susan sa kanyang bag. Naglabas ng isang pilak na susi at inabot iyon sa anak. Uuwi na ako, Mark. Mahina nitong bulong. Basag na basag ang kanyang kayabangan. Nang walang tumutulong sa kanila nina Mark at Claire, naghirap sina Mommy Susan at Lani na hilahin ang mga mabibigat na kahon at bitbitin ang mga damit pabalik sa kotse nila. Isang balintuna ang 2 babae na umaktong parang mga reyna ay naging kargador ng sarili nilang mga damit na nilabhan sa halagang hour 8,500. Umalis ang sasakyan nila, bitbit ang amoy ng mamahaling pabango at ang huling bakas ng pagiging linta na gumulo sa kanilang maliit na pamilya. Pagkawala ng tunog ng makina, nakahinga ng maluwag si Claire. Lumingon siya at nakita si Mark na nakasandal sa sofa, minamasahe ang sintido. Nakakapagod ang emosyonal na giyera laban sa sariling pamilya. Lumapit si Claire, niyakap siya mula sa likod, at ipinatong ang baba sa ulo nito. Ang galing mo, Hon. Makatarungan ang ginawa mo. Tapat na bulong ni Claire. Hinawakan ni Mark ang kamay niya. Salamat, Hon. Kung hindi dahil sa pagiging matalas mo, baka hindi ko to nalaman. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, bumalik ang init sa bahay. Lumabas si Ate Flor mula sa kwarto, namaga ang mukha pero nakangiti. Ipinaliwanag sa kanya ni Claire nang maikli na ayos na ang problema at ang pera para sa pagpapagamot niya mula sa kanyang biyenan ay idinagdag na nila sa account niya bilang kabayaran. Umiyak si Ate Flor sa tuwa at hinalikan ang mga kamay ni na Claire at Mark. Salamat po, ma'am. Salamat po, sir. Pangako po, mas pagbubutihan ko pa ang trabaho pag gumaling ako. Huwag niyo na pong isipin ang trabaho ngayon, Ate Flor. Magpagaling po muna kayo. Tawa ni Mark. Bukas, sasamahan kayo ni Claire sa orthopedic doctor para ipacheck yung likod nyo. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng payapa. Wala nang nakakagulat na bill sa Meralco, wala nang mahiwagang pag-vaporize ng fabric conditioner. At ang pinakamahalaga, wala nang mga hindi inanyayahang higanteng basket na dumadaan sa likod ng bahay. Medyo lumamig ang relasyon ni Mark sa kanyang ina ng pansamantala, pero alam nilang dalawa na kailangan ang distansyang iyon para turuan sila ng respeto, limitasyon, at privacy. Sa loob ng modernong townhouse na iyon, nanaig ang hustisya. Bumalik si Ate Flor sa pag-aalaga ng bahay, nang malusog at masaya, naghahanda ng 1 tasa ng mainit na salabat tuwing hapon para salubungin ang mag-asawang naging tagapagtanggol niya pag-uwi mula sa trabaho.